You are holy, holy. Glory to you, our Lord. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, our Lord. Glory to you, our Lord. Glory to you, our Lord. Experience His wonderful presence, His amazing grace, and witness God's miracle as His power manifests through His living Word. John 16:23 and 24. And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Panginoon, salamat sa kagalakan, sa pagtawag sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bigyan mo kami ng kapahayagan. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na po tayo maupo. Dito po ay sa atin pong binasa, bago lang, ito po ay tungkol sa panalangin na sinabi ng Panginoon, whatever you ask of the Father in my name, the Father will give it to you. Of course, that is the biblical prayer which was prescribed by the Lord to His people. The right way in prayer is, of course, God's way. It's not our way, of course. At ang sabi ng Panginoon, whatever you ask of the Father in my name, the Father will give it to you. At gusto ko po itong pag-usapan sa umagang ito sapagkat po ay napakaraming mga prayers na itinuro sa atin at alam niyo po kung hindi mo alam ang biblical way of praying, magsasayang ka lang ng panahon sapagkat walang mangyayari sa iyong prayer. But beforehand, ano kaya ang nakapaloob sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit sinabi niya, in my name? Okay. Naririnig natin yan sa Christian na mga gawain,
lagi natin naririnig yan, yung the name of Jesus. We rebuke the devil in the name of Jesus. At marami tayong ginagawa in the name of the Lord. Isa lang naman ang pangalan sa totoong church ng ating Panginoon. Isa lang naman ang pangalan na kung saan ay sinasabi natin at nakaugalian natin, and that is the name of Jesus. Pero ilan kaya sa atin ang nakaunawa talaga ng nakapaloob na katotohanan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? At ito ay mahalaga na maunawaan natin sapagkat pag hindi mo po ito maunawaan, ay mananalangin ka sa Diyos na parang hindi ka sigurado kung sagutin ng Diyos ang panalangin mo o hindi. Okay. At marami kang gagawin na hindi ka sigurado sa result ng iyong gagawin. Although you name the name of Jesus, ngunit hindi ka sigurado sapagkat ang iyong na-receive na katuruan ay wala kang sapat na salita na pinanghahawakan, kundi narinig mo lang ito sa tao. Pumasok ka sa isang Christian church, narinig mo, they pray in the name of Jesus, to the Father in the name of Jesus. Narinig mo, nagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus, tapos ginaya mo. Ngunit para bagang sa paningin mo ay parang wala namang nangyari. Bakit po? Sapagkat wala kang revelation sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito ang gusto kong talakayin sa inyo. Kasi napakahalaga. Alam niyo po, napakaraming bagay sa puso ko na gusto kong ituro sa inyo. Kapos naman ako sa oras kasi babalik na nga kami ng Pilipinas ni Sister Baby sa Miyerkules. At gusto man naming magstay, pero wala talaga kaming panahon. So anyway, mamayang hapon, after this, kakain lang tayo, magbe-break, at kung sino man ang gustong manatili para mayroon tayo pong mga seminar until 5 o'clock, ay manatili kayo sapagkat maiksi lang naman po ang oras namin naririto. Gusto naming siksikin para marami kayong malalaman. Ngayon po ay sabi ng Biblia, Mark chapter 16 verse 17 and 18, wika ng Panginoon, in my name you shall cast out devils. Okay? In my name you shall speak in new tongues. In my name you shall lay your hands on the sick, and the sick shall recover. Puro po yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit po kaya nasa pangalan lang ni Jesus at hindi sa ibang pangalan? Na katulad ng ating natutunan noon, na kung may pangangailangan ka sa ganitong bagay, lapitan mo si ganito. Pag ikaw naman ay frustrated, lumapit ka kay ganitong pangalan. Kung ikaw naman ay baog, pumunta ka sa ganitong pangalan. Pag ikaw ay nagbiyahe sa ganitong pangalan, napakaraming pangalan. Litong-lito ka, ang hirap i-memorize. Mamaya, mag-rumble pa yan. So, pero ang Kristyanismo po, iisa lang ang pangalan, hindi ka malilito talaga. At gusto kong malaman mo na sa pagdating ng pag-establishment ng Diyos ng kanyang kaharian dito sa lupa, sapagkat isang araw po, i-establish ng Panginoon ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ha? Gusto mong pumunta sa langit, pero gusto kong malaman mo pagdating ng panahon, wala tayo sa langit dahil ang mga taga-langit bababa dito sa lupa. Okay? Dahil dito i-establish ng Panginoon ang kanyang kaharian. No? He will reign here for 1,000 years. Ha? It's going to be a perfect government. Hallelujah. Okay? Sapagkat ang perfect government is not the democratic form of government. It's not the socialistic form of government. It's not the communistic form of government. But it's the theocratic government wherein God reigns. Okay? Ang Diyos ang naghahari. And in that day, sabi ng Book of Zechariah, there will only be one name. Okay? Lahat ng pangalan na itinuro sa atin, tunaw yan lahat. There will only be one name in 1,000 years, reign of the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon pa lamang, kailangan ng pag-aralan natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit kaya na pag binanggit mo ang pangalan ng Panginoon, sumasagot ang langit?
Bakit pag kinausap mo ang demonyo ay kumaharipas ng takbo? Ano ang mayroon sa pangalan na ito? Panalangin ko sa Panginoon na maunawaan natin ito. Many years ago, meron pong isang babaeng lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Brother Romy, hindi pa po ako pastor ng time na yun. Brother Romy, pumunta ka naman sa amin. Taga-Taal yata sila kung hindi ako nagkamali. Sabi niya yung aking kapatid, inaalihan ng demonyo, lumulutang siya. Lumulutang. Sobra pa ito sa Philippine Airlines. Lumulutang siya. Lumulutang po sa area na nagle-levitate. At natatakot sila kung ano ang gagawin nila. Christian po itong lumapit sa akin. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mong pinalayas? Sabi niya, pinalayas ko naman. Anong nangyari? Walang nangyari. Ano nga ang ginawa mo dahil hindi lumayas ang demonyo? Brother Romy, ako ang lumayas. Kaya nandito ako ngayon sa Maynila dahil ako ang lumayas. Bakit kaya siya lumayas? Alam mo ba kung bakit? Hindi niya alam ang nakapaloob, nakapangyarihan, at katotohanan at kapahayagan na nakapaloob sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung alam niya ang pangalan na kanyang binitawan sa demonyo, hindi siya ang lalayas, kundi ang demonyo ang lalayas. At sa umagang ito, mahalaga po na maunawaan natin yung bagay na ito. Okay. Hindi natin ito maunawaan kung hindi tayo babalik sa lumang tipan. Sabi ng Panginoon sa Genesis 1:26, ang wika ng Panginoon ay, let us create man, or let us make man according to our image and according to our likeness. And let them have dominion over the fowls of the air, over everything which the hand of the Lord has created. Ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at ibinigay niya ang dominion. Pag sinabing dominion, pamamahala, authority, government, inilagay niya sa kamay ng tao. Lahat ng ginawa ng Diyos sa ilalim ng kapamahalaan ng tao. Okay? Everything and everyone. Maging ang demonyo, siya po ay nasa ilalim ng pamamahala ng tao. Hindi ang tao nasa ilalim ng pamamahala niya. Ngunit, kung mapapansin nyo, pero bago po tayo mapunta doon, bakit binigay ng Diyos ang kapamahalaan sa tao? Sapagkat po, ganon kamahal ng Diyos ang tao. Remember po, kawangis niya ang tao. So, hindi niya hahayaan na ang tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis, ito po ay gagawin ng demonyo na biktima o gagawin ng demonyo na ito ay under sa kanya, kundi ang ginawa ng Diyos, nang likayin niya ang lahat ng bagay, ginawa niya ang tao na para bagang mali o mababa lamang ng konti sa kanya. Okay? Mababa lamang ng konti sa kanya. Ang Diyos ang pinakamataas sa lahat, at ang pangalawa ay ang tao. Okay? Binigay niya ang kanyang God-given authority because authority comes from God because God is the authority. By virtue of creation, God is the authority. He created all things. He has the right, okay, over everything that He has created. So, ang authority na ito na binigay na nasa Diyos, dinelegate niya ito sa tao. It was a delegated authority. Ano yung delegated authority? Mapamahalaan ng tao ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ngunit, siguro sabihin mo, parang hindi yata totoo, Pastor. Kasi kung ang tao ang namamahala, di dapat sana maayos ang lahat kung ang Diyos ang namamahala sa pamamagitan ng tao. Ang tao parang hindi siya Victor. Pangalan na lang si Victor. Ang tao ay victim. Lahat tayo naging biktima dyan. Naging biktima tayo sa buhay na ito.
biktima ng kasalanan, biktima ng kahirapan, biktima ng sama ng loob, sakit ng damdamin. Biktima tayo ng maraming mga sitwasyon sa buhay. Para bagang hindi tayo ang namamahala, kundi tayo ang pinamahalaan. Okay? Ano bang nangyari? Nagkamali ba? Hindi kaya totoo yung sinabi ng Panginoon that He will give His authority to His prize creation in that issue and that is me? Of course, totoo yung sinabi ng Biblia. Ngunit, may nangyari kasi po. Ang nangyari, dumating si Satanas, he coveted that authority. Dumating ang demonyo, gusto niyang kunin ang authority na yon. Why? Sapagkat pag ang authority na ito ay nasa kanyang kamay, then para siyang maliit na Diyos dito sa lupa. Remember po na ito ang dahilan kung bakit si Satanas ay bumagsak. Ha? Bumagsak siya at ito ay sa Isaiah ba yun? Kaya siya bumagsak because he coveted the position of God. Mayroon siyang 5 eyes na sinabi, ako. At ang sabi niya ay kaya mahirap ang magkwento sa tao lagi tungkol sa iyong sarili. Kasi ang ibig sabihin nun, medyo may ginagaya ka, okay? At hindi mo na mamalaya ng ginagaya mo ay hindi ang Panginoon, kundi yung kalaban ng Panginoon. Si Satanas po, dati pangalan niya si Lucifer, siya po ang praise leader doon po sa kaharian ng Diyos. Hindi natin alam, millions of years, billions of years, trillions of years, hindi natin alam. But he was with God for so many years. He was praising the Lord. He was worshiping the Lord in the beauty of God's holiness. But, dumating ang panahon, ayaw niya na magpuri sa Diyos. Kaya delikado pag ayaw mo na magpuri sa Diyos. Pag hindi ka na nagpupuri sa Diyos, pinupuri mo na yung sarili mo. Dumating ang panahon, ayaw niya na magpuri sa Diyos sapagkat gusto niya na siya ang purihin. Bakit po? Sabi ng Biblia, napakagwapo ni Satanas. Kaya kung ikaw ay napakagwapa, mag-ingat ka. Okay? So, bumilib sa sarili niya at ang sabi niya ay I will ascend to the throne of God and I will be like God. Gusto niya, magiging katulad siya. Katulad niya ang Diyos. Yun ang kanyang gusto. So dahil sa kagustuhan niya na maging katulad ng Diyos, lumubo yung kanyang ulo, nagkaroon siya ng hydrocephalus. Lumuwa yung mata niya, lumaki yung ulo niya. Okay? So, at doon siya bumagsak. Remember, kaya niya gusto umupo doon sapagkat gusto niya siya ang mamahala, siya ang purihin, at siya ang tanghali na Diyos. Ngayon po, ay doon po sa Garden of Eden, nang likhain ng Diyos ang tao, ang kinopobet niya na bagay, ibinigay ng Diyos sa tao. Ano yon? Yung pamamahala. Hindi ang pagiging Diyos, kundi ang pamamahal. Sapagkat kung ang pamamahala ay nasa iyo, at ang lahat ay under sa iyo, para kang maliit na Diyos. Hindi ka Diyos. Dahil ang creation kailanman ay hindi magiging Diyos. Okay? So, para siyang maliit na Diyos, a little lower than God. So, yun ang sabi ni David sa Psalm 8. Sabi niya, what is man that you are mindful of him? And you made him a little lower than angels. Ang angels po doon, sa original, hindi po yun angels. And you made him a little lower than God. Alam niyo po ba ang posisyon natin? Mababa ka lang ng konti sa Diyos. Yan ang original na posisyon ng tao. And the devil coveted this position. Gusto niya kasi na siya yung mamahala. That's why pumunta siya doon sa Garden of Eden at gusto niyang kunin yun. At nakakita siya ng paraan kung paano niya makukuha yung authority na yon.
Nakita niya na ang lalaki ay firm. Hindi bibigay ng lalaki sa kanya yung authority na ito. Pero, nakakita siya ng butas. Sabi niya, hindi niya man makuha ang lalaki, dadaan siya kay Mrs. Okay. So, dumaan siya kay Mrs. Nag-alok siya sa kay Mrs. Anong inalok niya kay Mrs.? Ang alok niya kay Mrs. ay, you will be like God. You will be like God. Iyon po kasi ang nakonsip sa puso niya nang siya ay praise and worship leader pa doon sa taas, nang hindi pa siya nagkasala, he will be like God. Ito rin po ang inilako niya ng kasinungalingan sa angels. 1/3 of the angels. Paano mo dadayain ang mga anghel? Pwede mo bang offeran ng silver and gold ang anghel o bigyan mo siya ng 10 lapad? Tawag dito, hindi papatulan ng anghel ang silver and gold na ibibigay mo sa kanya. Walang halaga yan sa isang anghel. Okay? Ano kaya ang in-offer niya? Of course, ang in-offer niya ay yung na-conceive sa mind niya. What was it? To be like God. The same offer na sinabi niya kay Eve. You will know right from wrong and you will be like God. At ito rin ay ino-offer ng demonyo ngayon sa iglesia at marami na rin ang naniniwala na sila ay Diyos. Alam niyo ba yun? Nakapasok yan dito. Nakapasok yan dito sa Japan. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Okay? Pero mamaya, kung kausapin mo ako, sabihin ko. Pero totoo po yun. Dangerous. Hindi lang dito sa Japan. Sa Maynila, sa Pilipinas, pumasok ang katuruan yan. And that is a new age teaching. Okay? Paano ka nakapaniwala na ikaw ay Diyos? Ipamasahe na kung minsan wala ka. Ha? Sobra naman ang likot ng kaisipan mo na makapaniwala ka na Diyos ka. Biro mo nang ako ay nasa Baguio, ang ating pastor doon ng Lord of the Nations sa Baguio, sinabi niya sa akin, Pastor, alam mo, sabi niya, may mga pastor dito sa Baguio na naniniwala sila na sila ay Diyos. Pag tumawag sila sa mga kasamahan nila sa Mindanao, sinasabi nila, oh, kamusta na yung Diyos ng Mindanao? So matindi. Paano sila nakapaniwala? Of course, kasi may deception po dito. Si Satanas, nadaya niya ang kanyang sarili. Dinaya niya yung mga anghel sa pamamagitan niya, at kay Eve, dinaya rin si Eve. Mag-ingat kayo, dahil ang pandaraya na yan ay naririto na naman muli. Alam niyo yan, ibang kilala niyo, yan ang paniniwala. Ha? So, ang ginawa ngayon ni Eve ay kaniyang kinain yung pinagbabawal na bunga. Ano ba yung bunga na yun? Mansanas daw. Siguro yun ang dahilan kung bakit ang lalaki may Adam's apple. Dahil nagmamadali siya, nabulunan siya, dumating na. Biglang napunta dito. Karoon siya ng Adam's apple. Hindi po. Ang pangalan po ng tree na yun ay the tree of the knowledge of good and evil. Okay. So, ngayon po ay nang magkasala ang tao, in-offer sa kay Eve, ibinigay ni Eve sa kay Adam, nang ibinigay ni Eve sa kay Adam, doon nawala ang authority. Nang kainin ito ni Eve, ang authority hindi pa nawala. Bakit po? Dahil ang authority directly ibinigay kay Adam because he is the head. Amen. Pero itong si Adan, kahit may authority, hindi niya ginamit. Bakit? Sabi niya, baka layasan ako nito. Nag-iisa lang naman ang babae noon ang time na yun. Hindi pa uso ang divorce doon. Pero pwede na siguro maglayas yung babae. Grabe yung kapangyarihan ng mga babae. Mga lalaki, mag-ingat tayo. So, nang kainin ni Adan yung pinagbabawal na bunga na ito, sabi ng Panginoon, sa araw na kainin mo ito, ikaw ay mamamatay. Ibig sabihin, mahihiwalay sila sa Diyos. Spiritually speaking,
Okay? Ang life na galing sa Panginoon ay mapuputol. Ang life na yon na nasa ng Panginoon na nasa tao, naroroon ang authority. Amen po ba? Nandoon ang authority. Na maputol ang daloy ng life na yon, naputol ang authority. So ano po ang nangyari? Ang tao ngayon ay naging biktima. Instead ng siyang namamahala ng sitwasyon sa buhay niya, kung mapansin nyo, ang tao ang parang pinamamahalaan ng mga sitwasyon sa buhay niya. Ginugupo tayo ng mga sitwasyon. Nahirapan tayo sa mga sitwasyon. Grabe nang iyak natin sa mga sitwasyon. Bakit po? Ang sitwasyon na nasa atin ay para bagang hindi mo kayang mapamahalaan at parang ikaw ang pinamamahalaan ng mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Okay. Pero, nangako ang Diyos. Sabi ng Panginoon, right after the fall of man, Genesis 3:15, nangako ang Panginoon. Ang pangako niya ay na ang tao, ang authority na ito ay hindi mananatili sa kamay ng demonyo. Babasahin ko Genesis 3:15 para may basis po tayo. Genesis 3:15, ang sabi po diyan ng ating Panginoon ay, sinabi niya sa verse 15, and I will put enmity between you and the woman. Sino kausap ng Diyos? Ang serpent. Okay? Si Satanas ang kausap niya rito. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Okay? The seed of, yung seed ng demonyo at ang seed ng babae. Tapos, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ang tinutukoy po dito, the seed of the woman, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Huwag kayong magkamali yan, ha? Ang umapak sa serpiente at nagwasak ng kanyang kapangyarihan, yung head, he shall, ang sabi dito ng verse 15 ay, he shall bruise your head. We're talking there of authority. Because pag sinabi natin, who is the head here? We're talking of authority. Amen ba? So, ang nag-bruise ng head ng serpent, it's not the woman, but it's the seed of the woman. Amen po ba? Kasi po ay nakita natin sa ibang mga reliyon, sa mga estatwa nila, ang serpiente sa ilalim ng babae. Pansin niyo ba yun? Ha? Pero hindi yan ang biblical na picture na sinasabi ng Biblia. Ang biblical picture ay nasa ilalim ng seed of the woman, ang serpiente, representing Satan, at ang seed nito ay none other but Jesus Christ. In other words, for short, sinasabi ng Panginoon, hindi mananatili ang authority na ito sa kamay ng demonyo. Kundi ang authority na ito ay isang araw, mayroong darating, and that is the seed of the woman. At ang authority na ito ay kukunin ng seed of the woman na walang iba kundi ng ating Panginoong Jesucristo. Kukunin niya ang authority na nawala sa tao, na napunta sa serpiente. Para ang tao ay muli mabalik sa kanya ang tinatawag na pamamahala sa buhay na ito. Amen. So, alam na yon po ng demonyo na pag ang Diyos ay nagsalita, mangyayari ang sinasabi ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Kailangan maniwala ka. Sapagkat maraming pangako ang Biblia sa kanyang mga salita. Okay? Ang Diyos sa kanyang mga salita. At kuminsan ang salita ng Diyos ay para bagang sa paningin mo, ay para bagang imposible na mangyari sa buhay mo. Ngunit, paniwalaan mo, sapagkat walang salita na lumalabas sa bibig ng Diyos na walang kakayanan ng Diyos na gawin ang bagay na pinangako niya sa iyo. Amen. Amen po ba? God is not a man that he should lie. He has the ability, the capacity, and the power to make things pass. Yung mga pinangako niya sa iyo. So, ang Panginoon, ang kilala ng Diablo, ang Diyos na ito. Bakit?
Well, ilang milyong taon magkasama sila sa langit. Kilala niya ang integrity ng Diyos. Alam niya ang honesty ng Diyos. Alam niya kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So, alam niya ang pangako na yon, ibig sabihin, hindi mananatili sa kanya yung dominion. Ang authority na ito, hindi mananatili sa kanya. Ngunit darating ang araw, mawawala sa kanya ang authority na yon. Because somebody is coming. In the distant future, somebody is coming. Hallelujah. And He will take that authority. So, ang ginawa ng demonyo, binantayan niya ang kaganapan ng Genesis 3:15. Bakit? Alam niya kasi mangyayari. So, ang ginawa niya ay miniting niya ang kanyang mga elders, ang kanyang mga coordinators. At ang sabi niya, mayroon tayong mission. Ang operation natin ay bantay binhi. So, sabi nila, kumalat kayo sa buong mundo. Kailangan malaman natin sino itong binhi na ito. Hindi nila alam kung sino itong binhi na ito. So anyway, isang araw, ang Diyos ay nangusap sa kay Abraham. Remember ng time na yon, wala pang tao ang Diyos. Wala pa siyang bayan ng time na yon. So, ang Panginoon ay naghahanap siya ng tao na kanyang magagamit para sa gusto niyang mangyari sa buhay ng tao. Nakita niya itong si Abraham. Si Abraham po isang Gentile. Siya po ay isang pagan. Siya po ay sumasamba sa mga forbidden na mga bagay. Wala siya sa Diyos. Pero alam ng Panginoon ang kanyang puso. Katulad natin. Amen. Galing naman tayo sa isang mali na buhay. Wala naman dito na makapangahas. Ay, diyan ka nagkakamali, Pastor. Ako'y talagang napakabuti kong tao. Baka bigla kang lumubog dyan sa iyong inuupuan. Walang mabuti, sabi ng Diyos. Okay, lahat ay makasalanan. Okay. So ngayon, nakita ng Diyos ang puso ni Abraham kahit siya ay isang pagano, isa siyang Gentile, isa siyang idol worshiper. Ngunit alam ng Panginoon ang tao na ito, pag nabigyan ng pagkakataon, ang tao na ito ay lalapit sa Diyos. Kaya tinawag niya si Abraham. At sabi niya, sama ka sa akin. Pagpapalain kita. Bakit kaya ang isa sa mga unang sinabi ng Diyos kay Abraham, pagpalain kita? Alam ng Diyos ang weakness natin. Pag-blessing ng pinag-uusapan, wow! All ears yun. Di ba? All ears. Pero pag sinabing bigaya na, all ears closed. Sabi pa lang, sandali, CCR lang ako, ha? So, ako'y naniniwala. Walang naririto ngayon. Mamaya, pagtayo ko rito, mag-offering, walang magsisiyar, ha? Isara ka ganun yun. Close the door. So, ngayon po ay si Abraham, sinabi ng Panginoon sa kanya, lumabas ka sa iyong lahi, umalis ka sa iyong pamilya. Bakit? Ang kanyang pamilya ay idolatros. Okay? Idol worshippers ang kanyang pamilya. Ang kultura nila ay hindi kultura na gusto ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon na siya iumalis doon. Sabi ng Panginoon, lumabas ka sa iyong pamilya. Tapos sabi ng Panginoon, I will bless you. Wow, sabi ni Abraham, pagkakataon na ito. Okay? So, sumama si Abraham at ang sabi ng Panginoon sa kanya, iyon po ang pangalawang pagkakataon na lumabas ang binhi na word sa Biblia. Remember, ang sabi ng Panginoon na ang seed of the woman, ito po ang siyang kukuha ng authority sa kamay ng kaaway. Okay. Then, ang sunod ng pagkakataon nung lumabas ang seed sa Biblia ay sa kapanahunan ni Abraham. Sabi ng Panginoon, I will bless the whole world through your seed. Okay? Pagpapalain ko ang buong mundo sa pamamagitan ng iyong binhi. Sabi ni Satanas, ito na. Remember po, hindi niya alam kung saan manggagaling ang binhi na ito.
Binantayan niya ito. Ha? 5 taon binantayan niya. Wala siyang narinig kung saan magagaling ang seed. Now, for the first time, after nabanggitin ng Panginoon yun, originally doon sa Genesis 3:15, narinig niyang binhi muli. At alam niya po, sabi ng Panginoon, I will bless the whole world, the nations of the world, I will bless through your seed. Sabi ni Satanas ito lang. So, na-recall niya ang kanyang mga coordinators, na-recall niya mga elders niya, meeting tayo muli. Sabi niya, wala pala doon, wala sa Ethiopia, wala doon sa Afghanistan, wala doon sa Amerika, wala sa Europe. Dito pala, sa pamilya na ito manggagaling ang binhi. So, ang lahat ng pwersa ni Satanas ay nakatutok doon sapagkat alam nila yun ang gagamitin ng Diyos. That is the nation of Israel. Maunawaan mo ang nangyayari sa Israel until now pag alam mo ang kwento na ito. Bakit grabe ang persecution sa kanila? Okay? Dahil sila ang ginamit ng Diyos to bring forth the seed. Sila po ang naging instrument in the hands of God to bring forth salvation to the people. So, ang ginawa ng demonyo, lahat sila, nakakonsentrate sila lahat doon sa maliit na pamilya ni Abraham. Tapos, pagkatapos niya makikita mo yung atake ng kaaway, pero hindi mo makikita ang atake kung hindi mo titingnan from this perspective. Nakita natin diyan na isang araw ay itong si Lot, naalala niyo si Lot? Okay, na pamangkin ni Abraham, hiwalay sila ng lugar sapagkat po napakalaki na ng kanilang kabuhayan at hindi na sila mabubuhay sa isang lugar. Itong si Lot napunta doon po sa lugar ng Sodom and Gomorrah. At ang Sodom and Gomorrah, alam po natin na ito po ay it was judged by the Lord. Ito po ay hinusgahan ng Panginoon. Dumating po ang judgment sa kanila. Bakit po? Ang mga lalaki doon ay ayaw na sa babae. Ang babae ayaw na rin sa lalaki. Gusto nila lalaki sa lalaki, babae sa babae. Grabe ang homosexuality. At isipin mo po, paano nagsimula ang homosexuality doon? Remember po, this is twin cities. Sodom and Gomorrah. Dalawang syudad po ito. Ako po ay naniniwala na hindi naman sila naging bakla kaagad. Naniwala kayo doon? Na sila ay hindi naman yun automatic. Naglambutan sila lahat-lahat. Kumaringking lahat ng lalaki doon. Lumakad sa kalye, pakimbot-kimbot sila doon lahat-lahat. At ang lahat ng babae ay tumigas agad. Makad doon sa kalye, medyo, alam mo na. Nagkabaliktaran ng role eh. Okay? So, ako ay nagsisimula sa isa siguro o dalawa o tatlo, ilang tao, pero nakakahawa kasi po ang homosexuality. Mag-ingat ka sa katabi mo. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Amen. Alam niyo po, nakakahawa yan. Nakakahawa yan. Sapagkat sa isip nila, nagkamali ang Diyos. Ha? Pwede ba magkamali ang Diyos? Hindi magkakamali ang Diyos. Kung ginawa ka ng Diyos na babae, babae ka talaga. Kahit tingnan ng kaloob-looban mo. May kwan ka dyan eh. May bahay bata ka dyan eh. Hindi nagkamali ang Diyos. Okay? Kasi ang paningin ng iba na sila ay babae, ngunit na-trap sila sa katawan ng isang lalaki. Hindi totoo yun. Hindi magkakamali ang Diyos. Damdamin mo ang nagkamali kasi damdamin na naman ang dumidikta yan. Sabi ko nga, pag hindi ka pa naniwala na ikaw ay lalaki, humarap ka sa salamin, humarin mo lahat ng dapat habarin yan. Sobra ka naman pag hindi mo alam kung ano ang bird at saka kung ano ang flower.
Amen? Itinuro naman yan sa atin ng mga bata pa tayo. Alam mo po, ang aming anak, kasi nag-iisa lang yun na lalaki, buong buhay niyang nakita niya yung sarili niya lang. Hanggang sa mga 7 yata sa 8 years old, minsan may nakita siyang babaeng naliligo na bata. Takang-taka siya. Tingin siya doon, nakatingin siya doon sa baba. Takang-taka siya. Bakit kaya ganun yan? Hindi niya maintindihan bakit hindi katulad ng sa kanya. Okay, but anyway, alam niya na ngayon, dahil 14 years old na siya, ano ang bird? Ano yung flower? Okay. So anyway po, ay dumami yung mga bakla hanggang sa lahat bakla na. Yung dating naglalakad sa kalye na macho-macho, lalaking-lalaki, bigla na lamang kumimpot. Naglambutan sila lahat. So anyway po, ang bagay na ito po, nag-i-invite ng judgment. Why? Sapagkat ininsulto mo ang Diyos na naglikha sa iyo. Okay. Nag-i-invite ito ng judgment. Tingnan mo ang Sodom and Gomorrah. Wipe out sila lahat-lahat. Okay? At ano kaya ang isa pa rin sa dahilan kung bakit na-wipe out ang Sodom and Gomorrah? Of course, number 1, because of judgment. Number 2, at ito ang hindi nakikita ng marami. Alam mo po ba, pinoproteksyonan ng Panginoon si Abraham. Abraham was just a few miles from Sodom and Gomorrah. Remember po, lumalaganap ang homosexual community. Okay? And Abraham was just a few miles from Sodom and Gomorrah. Ang layunin doon ng demonyo was to destroy the lineage of the seed. Nasusundan niyo po ako. Ang layunin ng demonyo doon ay i-destroy ang family na kung saan ay gagamitin ng Panginoon upang iluwal ang binhi na iyon. And he knew, alam ng demonyo, na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. The only thing that could invite judgment is sin. Wala nang iba. Okay? So, ang nangyari ay, tawag dito, nagkaroon ng circumcision na tinatawag. May purging na nangyari. Dumating ang judgment ng Panginoon sa kanila. Why? God was protecting Abraham in the seed. Amen. God was protecting the clan, the family that would bring forth the seed. Bakit? Kasi baka isang araw lumabas itong si Abraham, kumimbot na rin si Abraham. Sabi ni Sarah, ano ini? Naging Japanese na rin siya. Ano ni? So, mga kapatid, the Lord was protecting Abraham. But anyway, alam natin, he was protected. Pag may pangako ang Diyos, kasabay niya ay ang protection. Panghawakan niyo ang pangako ng Diyos. Pag may pangako ang Panginoon na sinabi sa buhay mo, kahit anong mangyari, ilulusot ka ng Diyos. So, anyway, hindi umubra yung gusto ng demonyo. Then, pero ang tutok niya sa family na ito ay nagpatuloy. Dinala niya ang family ni Abraham ay pumasok ng Egypt isang araw. Ito ay sa kapanahunan ni Joseph. Actually po, natakot ang demonyo sa kay Joseph. Dahil akala niya siguro na si Joseph, ito na ang binhi. Bakit? Extraordinary. Iba ang dating. Different arrival. Okay? Basahin mo ang ginagawa, ang nangyari sa buhay niya. Alam mo po, favored son itong si Joseph. Nang time na yun po, pag ikaw ay may damit, at ang damit mo ay multicolored, ibig sabihin po noon, favored son. Si Joseph po ay multicolored ang kanyang damit. Ibig sabihin, maliwanag, paborito siya ng kanyang ama. So, ang dating niya ay iba. Actually, nakapanaginip pa siya na ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid ay magbabow down sa kanya. So sabi ng demonyo, siguro ito na nga ang binhi. So, ang ginawa ngayon ng demonyo, nag-concentrate sila sa buhay ni Joseph. Binira nila ng todo ang buhay ni Joseph. Dahil akala nila ito ang binhi na gagamitin ng Diyos. But anyway, alam naman natin ang nangyari, hindi pala si Joseph
Then, after 430 years, may lumabas na naman. Kakaiba na naman ito sa lahat. Iba na naman ang arrival. Sino yon? Si Moses. Sapagkat si Moses po ay kakaiba ang dating ng taong ito, sapagkat ang anointing at ang panawagan ng Diyos ay kumikilos sa taong ito. So, and actually, grabe rin ang takot ng demonyo sa kay Moses, para patunayan sa inyo na grabe ang takot ni Satanas sa kay Moses. He instigated the first infanticide. Nang iluwal itong si Moses, that was the time na mayroong infanticide doon po sa Egypt. In the mind of Pharaoh, ay hindi ang binhi ang kanyang nasa isip, kundi ang sa kanyang isip ay yung sinabi ng kanyang mga alipin na dumadami ang people of Israel, at mamaya pagdating ng panahon ay kakataluhin sila nitong bayan ng Israel na nasa kanilang bayan. Pero that was not in the mind of the devil. What was in the mind of the devil was the seed. Okay? Kasi nadadama niya na para bagang mayroong mga activities, may mga heavenly activities. Bakit po? Sapagkat po ang demonyo o ang mga fallen angels, nakikita nila ang nangyayari sa spirit world. Spirit beings po ito sila. Nakikita rin nila ang mga anghel. Remember po na ang Panginoon ay inuwal, maraming mga anghel, maraming activities sa himpapawid. Luke chapter 2 would illustrate that. Okay? So in other words, there were activities, okay, in the heavenly places ng time na yon nang ipanganak si Moses. Bakit po? Si Moses ay pinili ng Panginoon to give deliverance to His people from Egypt to the promised land, to dalhin niya. Okay, so may mga activities sapagkat po mayroon na namang pinili ang Panginoon. So akala nila si Moses ang binhi. Kaya nag-concentrate sila ng todo sa buhay ni Moses, and Pharaoh, or Satan through Pharaoh, instigated the first infanticide. Ang pangalawang infanticide, remember, ay sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, and the devil used Herod to kill the infants. Ang lahat ng yon ay atake laban sa binhi, sapagkat kinatatakutan ng demonyo ang binhi na ito. So, anyway, alam natin ang nangyari. Hindi pala si Moses ang binhi. Then, dumaan ang mga panahon, hundreds of years, then thousands of years ang lumipas. Hanggang sa isang araw, mayroon na namang mga activities na nangyayari sa himpapawid ng Israel. Kinakabahan ng demonyo. Sabi niya, baka ito na nga. Kasi po ay mayroon pong silence sa loob po ng mahabang panahon. And then, bigla na lamang nakikita niya sa himpapawid, busy na naman ang mga angels. Hindi mapakali ang mga angels. Alam niya, mayroong nangyayari sa kampo ng Diyos. Alam niya na mayroon na namang mangyayari. Dahil every time makikita niya itong mga activities ng mga angels, increased activities, ay alam niya may nangyayari sa panahunan ni Joseph, sa kapanahunan ni Abraham, sa panahunan ni Joseph, sa kapanahunan ni Moses. Hanggang sa ngayon, nakikita niya may mga increased activities na naman. Then, isang araw, kinausap ng Panginoon ng Diyos itong isang virgin, at sinabi sa kanya na siya, iluluwal niya ang magiging tagapagligtas ng lahat ng bagay, ng lahat ng tao. Then, nalaman ng demonyo, ito na ang binhi. At alam niyo po, nang malaman ng demonyo na ang binhi pala'y walang iba kundi itong Jesus na ito, na iniluwal ng isang virgin, alam niyo po na para siyang himatayin. Hindi malaman ni Satanas kung ano ang kanyang gagawin, sapagkat ang akala niya ang binhi na gagamitin ng Diyos ay
ay isang ordinaryong tao. Hindi niya akalain na ang nagsalita sa Garden of Eden, he who spoke was the one who will come. Oh, hallelujah. Todas ka. Amen. Hindi niya akalain na ang nagsalita na hindi mananatili sa iyong kamay ang authority na ito at mayroong darating upang kunin ang authority na yan sa iyong kamay. Hindi niya akalain na ang nagsalita siya palang darating. Hallelujah. Wow. Wow. Amen. Dumating ang nagsalita. Hindi niya akala. Akala niya isang ordinaryong tao lamang ang darating at kukunin ang authority sa kanya. Hindi niya akalain na bibitawan ng Diyos ang trono niya para lamang mabawi ang authority na yon. Sapagkat ang authority na yon ay nasa kamay ng kaaway, magiging kawawa ang tao na nilikha ng Diyos. Hindi ka papasok sa langit. Hindi ako papasok sa langit. Magiging kawawa tayo sa buhay na ito. That's why ang Panginoon ang bumaba. At hindi talaga akalain. Alam mo po, walang nakakaalam niya. Kahit ang mga anghel, hindi nila alam. Kaya basahin mo ang Luke chapter 2, that is the first Christmas. Mapansin mo po diyan na grabe ang excitement ng mga angels. Grabe ang kagalakan ng mga angels. Nag-aawitan sila, Hosanna in the highest. Grabe ang pagpupuri. Bakit po? Dahil ang mga anghel man, hindi nila alam kung sino ang darating na binhi. They knew that somebody is coming. Pero wala silang kahit hint kung sino yung darating. Then isang araw na pati mga anghel ay nabigla. Napag-glory to God in the highest sila. Dahil ang dumating, siya palang may likha ng lahat ng bagay. Wow! Hallelujah! Wow! Hallelujah! Amen! Ang Diyos na nagsalita, siyang bumaba sa ating kalagitnaan. Ang Diyos na nangako, iniwanan niya ang langit. Hallelujah! At alam mo po, pati ang demonyo could not comprehend it. Hindi niya maunawaan yun eh. Paano iwanan ng Diyos ang langit para lamang sa isang suwair na katulad mo at katulad ko? Amen. Iniwanan niya ang kaharian because of this. Iniwanan niya ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos for this purpose. Maunawaan niyo ngayon kung bakit si Jesus nagkatawang tao. Ang authority na ito na binigay ng Diyos sa tao, tanungin ko kayo, ito po ba ay pwedeng bawiin ng Diyos? Alam naman ng Panginoon na ang humahawak ng authority after Adam ay isang masamang nilalang, very vicious, ruthless, masama, mapanganib, very dangerous. Pero bakit, tanungin ko kayo, bakit hindi niya kinuha? Nang bumagsak si Adam, bakit hindi kinuha ng Diyos sa kamay ni Satanas itong authority na ito? Ano sa paningin niyo? Mayroon ba siyang right? Ang Diyos mayroon bang right para kunin? Wala siyang right. Bakit? Ibinigay niya yun sa kay Adam. Okay? At ibinigay ito ni Adam sa iba. Okay? Ibinigay niya sa tao, ibinigay ng tao sa kay Satanas. Alam mo po, walang karapatan ng Diyos na kumuha. Kundi ang tao lamang na binigyan niya ng authority na ito, ang tao lamang ang may karapatan na bumawi nito sa kamay ng kaaway. Nakukuha niyo po ako.
Sapagkat ibinigay niya sa tao, tao lang ang makakakuha balik. That's why it was a necessity for the incarnation. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. It was a necessity. Hallelujah. Kailangan ng Diyos na magkatawang tao. Dahil ang Diyos hindi niya makuha ang authority kay Satan. Sabihin ni Satan sa kanya, you have no right. And God, ang Diyos ay pag bumilos, it's by the rules always. Hindi niya lalabagin ang kanya ang prinsipyo o ang batas o ang salita. So, dahil wala siyang right, hindi niya kinuha ito. Pero mga kapatid, alam niya ang kapamaraanan. Kailangan siyang magkatawang tao, bumaba para kunin niya. Pag kinuha niya yon at bilang tao, ay si Satanas hindi makakaangal. Sapagkat na-meet ang sinabi ng salita ng Diyos. Walang nilabag ang Diyos sa kanyang mga salita. Ang Diyos kailanman hindi lalabag sa kanyang mga salita. Kahit ang kabayaran ay lahat, ang Diyos hindi lalabag sa kanyang mga salita. Manatili siya sa kanyang mga salita. At alam niyo po, kaya ang Panginoon ay nagkatawang tao because of that. At kaya nga po, nang malaman ng demonyo, nang malaman ng demonyo ito, na ang kanyang haharapin was not just a human being, but he will be facing his Creator in the flesh. It was a nightmare to him. Pagkat hindi niya akalain, ang haharapin niya mismo ay ang Diyos na dati niyang pinuri sa itaas. It was a nightmare. Then, pero si Satanas po, hindi yan basta-basta tumatanggap ng pagkatalo. Porsigido siya sa kanyang mga layunin. Kaya nang makita sila ng Panginoon, alam niyo po, nagpanghamok yan silang dalawa ng ating Panginoon. Grabe talagang labanan po yun. Kasi ang labanan na ito ay doon pa yan sa itaas na labanan, hanggang dito sa lupa na labanan. At ang sinabi niya sa Panginoon, nang ang Panginoon ay mag-fasting in 40 days. The first temptation was this: if thou art the Son of God, turn this stone into bread. When I was very young in the Lord, I was really contemplating on this verse because I could not simply understand it. Where is the temptation here? Nasaan ang temptation dito? At bakit mayroong temptation? Ang Panginoon ba ay pwedeng tablan ng temptation? Pwede ba siyang tablan ng temptation? Pwede ba siyang magkasala? Tanungin ko kayo. Pwede ba siyang magkasala? Ha? Pwede siyang magkasala. He was in the flesh. Subject to the flesh. At yan ay bagay na gusto ng Panginoon na maunawaan natin ang bagay na ito. He was 100% God. At the same time, 100% human. Pero ang kanyang pagiging Diyos, when He walked here on this planet Earth 2,000 years ago, He never used His divinity. You will never appreciate this Savior unless you see this truth. He walked as a man like you and like me. Bibilib ka sa Kanya pag nakita mo hindi siya nagkasala kahit katiting. Pero hindi ka bumilib sa Kanya pag sinabing hindi siya nagkasala, because what was in your mind? Because He is God. In us God, it's just natural for Him not to sin, but He walked as a man. Diyan ka bibilib sa iyong tagapagligtas. Sa salulo ka talaga pag nakita mo ang truth na ito. Amen. Dahil normally, sa Christian church, ang itinuturo sa atin na si Jesus ay Diyos. Normally, hindi natin attach ang humanity ng ating Panginoong Kristo. But you will never appreciate a Savior
that is holy God and not as man. You yourself, the same as you are. The same feeling, the same weakness. Why? Because He was in the flesh. That's why ang sabi ng Biblia ay, siya ay nagutom. May Diyos bang nagugutom? Of course, wala. Bakit siya nagutom? Sapagkat He was in the flesh. Subject siya sa batas ng flesh. Okay. He rested. Bakit? Sapagkat siya po ay napapagod. Siya ay namatay. Walang Diyos na namamatay. Bakit siya namatay? He was in the flesh. Okay? He prayed to God. Mayroon bang Diyos na nanalangin? Of course, walang Diyos na nanalangin. But why was it that he was praying to his Father? Because he was a human being at that time. Like you and like me. Kailangan po maunawaan natin yan. Okay? So that you will appreciate Him more. So, sabi ng demonyo, if thou art the Son of God, turn this stone into bread. Anong temptation doon? Ang temptation doon ay the devil was trying to reach the divinity of Jesus. Gusto niya na gamitin ng Panginoon ang kanyang pagiging Diyos. Remember that He came as a human being for the purpose, and one of the purposes was to get back the authority that was lost. So kailangan purely human siya. Hindi niya kailangan gamitin ang kanyang pagiging Diyos. Sapagkat sa oras na gamitin niya ang kanyang pagiging Diyos, sasabihin ng demonyo, foul. Naunawahan niya ako doon. Sabihin ng demonyo, foul. Nagkatawang tao ka, pero hindi ka naman nagbago. Ginagamit mo pa rin ang pagiging Diyos mo. Nakuha niyo po ako doon. The Lord has to walk 100% human. At kailangan hindi niya gamitin ang kanyang pagiging Diyos. Sabihin mo siguro, paano yung mga lumpo na lumalakad, yung mga patay na binuhay ng Panginoon? It was not the inherent deity of the Lord that made those miracles. It was the finger of God. It was the Holy Spirit. Amen. Katulad sa inyo, ang iba ay gumagaling ng nilay hands ninyo. It is because of the Holy Spirit. The same operation sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, nang sabihin ng demonyo, if thou art the Son of God, kita niyo yung temptation sa kanyang pagiging Diyos. If thou art the Son of God, turn this stone into bread. The appeal was, if thou art the Son of God. Kita niyo kung gano'ng kahusay ng demonyo. Major temptation po ito. Bakit po major temptation na ito? Kung nagkamali ang Panginoon diyan, ang whole plan of salvation, tapos. Lang. That's why this is a major temptation. Pag sinabi ng Biblia, si Jesus ay Son of Man, the Bible was talking of His humanity. Pag ang Bible ay nagsasabing Son of God, the Bible was talking of His divinity. And this time, the devil was talking about, he was appealing to the divinity of the Lord, to His deity. If thou art the Son of God, turn this stone into bread. Sabi ng Panginoon, it is written, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Pangalawa na temptation. Ang sabi diyan ay, then the devil, Luke chapter 4 verse 5, then the devil taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Dinalasan ng demonyo sa isang mataas na bundok. At ipinakita ng demonyo ang lahat, ang lahat ng kaharian sa mundo. Sa isang iglap, kita niyo kung gaano kapangyarihan ng demonyo. Sa isang iglap, pinakita niya ang kaharian ng buong mundo. Then the offer came. Sabi niya rito,
And the devil said to him, all this authority I will give you. The devil understood why the Lord came. He knew the purpose. Why? He knew that Jesus came for the authority. Basahin niyo. At ito ang hindi naunawaan ng maraming Kristiyano. Kaya nga po halos hindi napapangaral ang bagay na ito. Sapagkat po hindi naunawaan ng tao the purposes of Jesus. Meron po akong series nito, 6 series. Ito ay just one of the series. Sabi niya rito, and the devil said to him, all this authority I will give you. Yun ang authority na napunta sa kanya nang ibigay ng tao sa kanya. Tapos ang sabi dito, all this authority I will give you. Grabing offer. Alam niya na ang Panginoon ay dumating para sa authority. Now here comes the devil of offering the authority. Kita niyo kung gaano ka talino ng kalaban. Sabi niya, alam ko naman kung ano ang dahilan kung bakit nandito kayo. Alam ko naman ang dahilan ay gusto mong kunin ang authority na ibigay sa akin. Pero sabi ng demonyo sa kanya, huwag ka nang magpakahirap pa. Ibibigay ko ito sa iyo. Kita niyo kung gaano ka cunning, very subtle. All this authority I will give you, and their glory, my glory dito sa authority niya. For this has been delivered to me. Sino nagbigay sa kanya? Of course, hindi Diyos. Si Adan ang nagbigay sa kanya. For this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Ma-imagine mo kung gaano katindi ang temptation na ito. Dahil dumating ang Panginoon, because of that authority, now the devil is offering to him this authority. Alam niyo po, kung bubuksan na ng Diyos ang ating pangunawa, ay makikita mo, siguro, takot na takot ang mga anghel. Remember, ang mga anghel nakasubaybay sa buhay ng ating Panginoon. Kahit din sa buhay mo nakasubaybay, may mga anghel kang nakasubaybay sa iyo. At alam niyo po, grabe ang takot ng mga anghel. Bakit po? Baka naman ay patulan ng Panginoon ang oath. Because that was the purpose. Pero mo dumating ka sa layunin na yan, tapos ngayon, no sweat at all. Here is the authority. Ma-imagine mo kung ano katindi ang temptation na ito, at ma-imagine mo kung anong takot ng mga anghel doon sa itaas. Sapagkat kung pinatulan ng Panginoon ang authority na yon na ibinigay ni Satanas sa kanya, wala ka ng chance na makapasok sa kaharian ng Diyos. You are doomed forever. And I am doomed forever. Wala. All of mankind are doomed forever. Eternally, we will be separated from God. Grabing consequence ito. Ngunit salamat sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya ng demonyo, all this authority I will give you in their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, sabi ng demonyo, simple lang naman ang gagawin mo. If you will worship before me, all will be yours. Simple lang Just bow down before me. At ang sagot ng Panginoon, and Jesus answered, said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Amen.
Wala akong sasambahin, kundi ang aking Diyos lamang. Sabi siguro ng mga anghel, ay. Amen? Kasi po may damdamin ng mga anghel eh. Siguro, ay. Makikita mo siguro ang kalangitan nagpapalakpakan. Yeah! Yes! Amen? Siguro sumasayaw sila doon sa itaas. Nagwagi na naman. Sabi naman ng mga demonyito, sayaw. Habang nagpapalakpakan naman ang anghel doon sa kaharian ng Diyos. So, mga kapatid, simula sa araw na yon hanggang crucifixion, hindi po tumigil ang atake ng kaaway sa ating Panginoon. In every corner of the ministry of the Lord, the devil was there, looking for a chance to destroy the sin. Kaya nga po makikita mo, bakit gano'n na lang ang opposition sa ating Panginoon? Napakabuti niyang tao nang siya'y nandito. Pinapagaling niya may sakit. Naging blessing sa people of Israel. Pero why was it the opposition was too much? You know what? Because may kaaway ang Panginoon. Okay, meron siyang spiritual na kaaway na hindi nakikita ng mata ng tao. That's why ang opposition ay gano'n na lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Lahat po yun ang ginawa ng Panginoon in every corner of His ministry. And everything that He do, the devil was always there. At ang demonyo mismo humaharap sa Panginoon. Bakit po? Lahat ng demonyo ito nagtakbuhan na. Sa takot nila, sabi ng pag nakaka-encounter ang Panginoon ng mga demonyo ito, sabi ng mga demonyo, we know who you are. Kilala siya. You are the Holy One of God. Kilala nila ang kaharap nila. Kaya nangangatog sila. Lahat sila ay nagtago sa likod di Satanas. Si Satanas naman nangangatog din. Kaya lang wala na siyang matawagan pang iba. So kailangan tumayo siya sapagkat siya ang headache. So, grabing inkwentro po ito sa loob ng 3.5 years. Walang lubay po ito. Hanggang sa dumating ang panahon dahil hindi ma-outwit ng kaaway ang ating Panginoon. Another yun sa series ko. Yung wisdom na galing sa ating Panginoon. Kasi yun po ay labanan ng wisdom. Basahin mo ang Biblia. Labanan po yun ng wisdom. And the Lord prepared for it. So ngayon, hindi niya ma-outwit ang Panginoon. Kahit anong gawin niya, hindi niya matalo-talo ang karunungan ng Diyos na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, nag-meeting na naman silang muli. Tinawag niya naman yung mga coordinators niya, mga elders niya. Meeting tayo! Sabi niya, mga secretary niya, mga treasurer niya. Meeting! So, ang sabi nila, anong gagawin natin dito? Pag wala tayong ginawa dito, wipe out tayo dyan. Ubos yan, punta ng Lord of the Nations yan. Kailangan may gawin tayo. Nauubos na tayo. Ilang ipokrito nang nawala dito sa atin. Yung mga ipokrito ay tumino na. Yung mga Pharisees yun. You know, yung mga Sadducees. No? Kaya sila po ay very Sadducee. Mga Sadducees. At saka yung mga Pharisees ay unti-unti lumilipat sa Panginoon. Palihim. Sa gabi lang nakikipag-meeting sa ating Panginoon. Katulad kay Nicodemus, sa gabi lang nakikipag-meeting sa ating Panginoon. Palihim. Tumatakas para lang makipa-fellowship ang ating Panginoon. Then, sabi nila, meeting tayo, anong gagawin natin? Nauubos tayo. Yung mga magnanakaw, tumino. Yung mga nangungupit, tumino na. Yung mga lasenggo, yung mga babaero, yung mga bakla, nagbabago. Kailangan gumawa tayo ng paraan. At sabi nila, ito ang gagawin natin.
patayin na lang natin. Pag hindi mo pinatayan, wala, todas na tayo diyan. So, nagplano sila. Hinanap nila yung mga mainggitin. Mga inggitero, lahat ng inggitero ang lahat ng inggitero ay kanilang na-mobilize. Sino ito? Ito po mga religious leaders ng kanyang kapanahunan. Hindi naman nagbago yan hanggang sa ating kapanahunan. The same spirit. Okay? So, sabi nila ay, stir up natin ang inggit sa mga taong ito. At we will instigate the people to crucify him. Pero mga kapatid, alam mo po, ang karunungan ng demonyo, ng kadiliman, wala talagang magagawa sa karunungan ng Diyos. Ang Panginoon, mapansin niyo po, bakit kaya ang Panginoon ay lagi niyang parang ginagalit niya yung kampo ng kadiliman? Pansin niyo ba yon? Nagalit niya ang kampo ng kadiliman. Sa panahon na hindi pwede magpagaling sa kanilang paniniwala, magpapagaling ang Panginoon. Sa araw ng Sabado, na yun ay para sa kanila ay pinaka-holy sa lahat, tatawagin niya yung isang taong crippled ang kamay sa harapan ng maraming tao sa loob ng sinagogue. Pagagalingin niya yung kamay ng tao. Iba pwede niya mapagalingin yung Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. Bakit Sabado pa? Sa harapan pa ng mga tao. Why? He was stirring up something. Ni-stir up yung kadiliman, napatulan siya. Hanggang isang araw, pinatulan na siya ng kadiliman. Sabi ng kadiliman, wala. Patayin na natin. Wala ng remedyo. Patayin natin. Sabi ng Panginoon, that's it. Tudas ka. Amen. Dahil ang akala nila, pag pinatay nila ang Panginoon at dumaloy ang dugo ng ating Panginoon, ang akala nila, tapos na ako. Tudas kang binhi ka. Akala mo Pero doon sila nagkakamali. Nang kanilang ipako ang ating Panginoong Jesucristo, nang kanilang patulan ang mga provocation na ginawa ng Panginoon sa kanila. Nang kanilang ipako ang ating Panginoong Jesucristo at tinusok ang tagiliran ng ating Panginoon at hinampas nila ang ating Panginoon nang tumulo ang dugo. Doon nagkamali ang demonyo. Oh, hallelujah. Sapagkat ang tumulo ang banal na dugo, iyon ang redemption na inaantay ng ating Panginoon para matubos ang tao sa kanyang kalagayan sa buhay. Nang tumulo ang dugo, iyon ang pangtubos ng ating Panginoon. Amen po. Kaya nang ang Panginoon ay namatay, alam niyo po, nagkasiyahan, nagkaroon ng party yung karian ng demonyo. Sabi nila na tayong problema, nag-aapiran. Nag-kuhan pa sila, nag-high five pa. Tudas na. Paktaylo. Patay ang kalaban. So, gumawa sila ng piging sapagkat wala na, tudas na si Kristo eh. Pero, sabi nila, nasaan ang kalaban? Wala! Sisiw. Inilibing, andun, sa loob ng libingan ni Joseph of Arimathea. Nandun, patay. Walang nagawa, binhi. Wala. Sabi siguro, wala ka. Sabi siguro ni Satanas, yung binhi na pinadala mo, sisir, patay. Doon na. Pero laking gulat nila. On the third day. Oh! Hallelujah. Amen! On the third day. Hallelujah. Dumadagundong, may mga kulog na dumalating. May liwanag na grabe. Sabi ng Biblia, He rose from the dead. Hallelujah. Amen. Sapagkat it was impossible for death to hold Him forever. Amen. It was impossible for death to hold Him forever. He is the resurrection and the life. Mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. At nang mabuhay ang ating Panginoon, kinausap niya ang kanyang mga disciples sa Matthew chapter 28 at ang sabi ng Panginoon,
all power and authority has been given to me. Oh, hallelujah. Amen. Kuha niyo. All power and authority has now been given to me. Go, make disciples of all nations. Amen. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe whatsoever I have commanded you. Behold, I am with you till the end of time. In my name, you shall cast out devils. Wow! Ang authority na ibalik sa iyo, na ibalik sa akin. In my name, ang authority na nawala sa Garden of Eden was taken back by our Lord Jesus Christ. That's why sinabi niya sa church, go! In my name, you shall cast out devils. For the first time, ang authority na balik sa tao. Sa Old Testament, you cannot rebuke the devil. The only way was when David was playing the harp before the Lord, and the anointing of the Spirit came upon him, that the evil spirit na nasakay sa Saul ay lumalayas. That is the only way in the Old Testament para lumayas. But you cannot rebuke the devil. The authority is in him. Amen. Halimbawa, sa bahay ni na Sister Banji, pagpasok ko sa bahay nila, I am not the authority. The authority is Pastor Jonel. Hindi ko pwedeng sabihin kay Pastor Jonel, Pastor Jonel, now, you can go. Bakit po? Kahit ako ang pastor na galing sa Pilipinas, pero pagpasok ko sa bahay ni Brother Jonel, ni Pastor, siya ang authority. I am not the authority. Siya may-ari ng bahay. I cannot command Pastor Jonel. Pastor Jonel, now, you can go. Pag ginawa ko yun, nahihibang lang ako. But Pastor Jonel can say to me anytime, okay, Romy, you can pack up now your things. You can go home now to the Philippines.